and welcome to Katiklan International Airport. Sorry, hindi pala siya International Airport. It's Katiklan Domestic Airport dito sa may Municipality of Malay, or also known as Boracay Airport. Kibalita po sa tayo mamasyal nito sa Boracay Island, kaya ang gagawin ho natin dito is sasakay na ho tayo ng Cebu Pacific aircraft or aeroplano na gawa ng Cebgo daw yun. Pag sinabing Cebgo pala is yung maliit lang na mga aircraft na ang kanyang ang napapalipad ay yung propeller lang, prop plane. Hindi siya yung turbine engine, basta ganun, maliit lang siya. So yun lang, bali out of curiosity talaga, nung dati pa talaga before pa ako makapuntang Boracay Island, nakita ko talaga sa mga video na ang ganda ng Boracay. So dami mga foreigner, dami mga turista, pero ngayon nakita ko dito sa airport nila bakit maliit ang mga eroplano na bumabiyahe dito madalas. Although meron namang mga jet engine, pero parang konti lang, more on talaga sila mga propeller. And syempre mga short distance lang ho talaga ang mga biyahe ho nitong kailang eroplano dito sa may Katiklan na airport. For example, ako galing Davao City, so pagpupunta ho ako ng Boracay City, hindi pala, Boracay Island, kailangan mo munang dumaan ng Mactan International Airport ng Cebu, and vice versa. So ganun din kapag galing Boracay pa uwi ng Davao is ganun din, magkakaroon din ng flight na layover flight or parang connecting flight sa may Mactan Airport sa may Cebu, Lapu-Lapu City. So yun lang, bali i-share ko lang ho sa inyo na ito ay parang magiging someday is may sasama ko na to sa aking comparison sa mga airports dito sa Pilipinas. So far marami na ako napunta mga airport na nasakyan. So Davao City syempre, and Ninoy Aquino International Airport. Hindi pa rin ako nakasakay sa Terminal 1, pero nakapunta na ako sa airport ng Terminal 1 sa Naiya. Nakapunta na rin ako ng Terminal 2 sa Naiya ulit. Ang Terminal 4 pa lang so far ang hindi ko napuntahan. Ang kailang airport hindi ko na tour, hindi ko na vlog. Sa Clark naman, syempre napuntahan ko na yung Clark nakasakay na ako pero dati luma pa yon. So sige lang, meron naman akong mga hidden footages or ang tawag nito, mga private footages or mga saved videos na way back 2019. Ibig sabihin nun hindi pa ho tapos yung bagong international airport ng Clark. And nakapunta na ho ako sa Bohol Airport, nakapunta na rin ho ako sa Iloilo Airport, at nakapunta na rin ho ako sa nakapunta rin ako sa airport ng Puerto Princesa City, Palawan. Maaaring meron pa akong mga Luwakan Airport sa Baguio, napuntahan ko na rin pala yun. So far yun na yata ang pinakamaliit na airport na napuntahan ko, na meron silang flight like once a week. Minsan wala, dahil nga sa feasibility, wala masyadong sumasakay, dahil nga sa una ay mga mamamasyal from Cebu or mga Cebuano or galing sa Cebu is talagang dadaan pa ng Manila or some parts of Luzon. At ang iba naman na rason ay hindi rin pwedeng lumapad lagi sa Baguio dahil sa kondisyon ng kanilang atmosphere, ng kanilang airspace. Palaging may fogs, palaging mayroong basta hindi siya zero visibility. So yun lang, sasakay na ho tayo nito ng ng eroplano na napakaliit dito sa Katiklan Airport. So yun, no wonder na kaya maliit lang yung mga eroplano, kasi maliit lang din yung mga distansya ng kumbaga short distance flights lead to short or small aircraft. So ito yung sasakyan ho natin na eroplano na maliit na talaga siya, propeller. Although meron ako mga nakitang article, nabasa akong mga article about mga aviation na dihamak daw na mas malakas, mas powerful. Sabi mas malakas, mas powerful daw ang makina ni propeller. Yun nga lang ay mas bababa ang kanyang lipad. Tsaka mas daw siya, mas bagaan, and at the same time ay hindi daw siya matakaw sa gasolina. Kaya yan ang ginagamit nila pang short distance. Tapos ito yung hindi siya magre-required ng mahabang runway and taxiway. So kahit pa maliit lang yung simento, yung magiging taxi, kahit hindi siya airport daw, sabi, hindi talaga siya designed for runways, talagang pwede mo siyang palapagin for emergency cases. Itong maliliit, itong mga Cebgo is parang ito yung mga cargo planes, parang gano'n, yung mga may bitbit ng mga cargo, yung mga pinapadala. So yun lang, bali
ako'y natutuwa sa sarili ko kahit paano kahit hindi naman tayo mayaman, pero na-experience ko talaga na makapag-book ng makasakay ng mga eroplano, no, at makapunta sa iba't ibang destination sa Pilipinas, at saka nakapagpunta sa iba't ibang airport sa lugar sa Pilipinas. So syempre, kanino ba ako mapapasalamat? Thank you so much, Go Kongwei. Maraming salamat sa iyong napakagandang bokasyon, no? Bokasyon, like naging ano ka, philanthropist, no, na yumaman ka tapos bigla kang yumaman ka tapos nakatulong sa napakaraming mga Pilipino. Hindi lang magbigay ng maraming trabaho, kundi magbigay pa ng opportunity at pagkakataon para makapag-travel ang lahat ng mga tao, ang masa, no? Hindi kailangan maging mayaman, hindi kailangan maging mapera. Basta marunong lang mag-book online, mas mataas ang chance na makapagsakay ng eroplano lagi, makapunta sa iba't ibang lugar na maganda sa Pilipinas. So yun lang, ano pa ba i-share ko sa inyo? So syempre, bali ang Boracay or itong Katiklan Port ng Malay, Municipality of Malay sa may Aklan, is malapit lang ho siya sa Cebu, Mactan or MCIA, Mactan Cebu International Airport. Kumbaga, it takes ilang minuto na yata para nasa mga 40 minutes, no, nakalapag na sa Mactan International Airport. Bali, nakakatuwa lang talaga na na meron ako ma-share ako sa inyo, na meron tayong nabuong mga community, no. So we are more than 12,000 beautiful people na nanonood at nag-subscribe, nakapalo dito sa ating channel. So maraming thank you sa inyo. Dahil sa inyo, meron akong rason para kada lakad ko, kada alis ko, magagamit ko yung aking camera na aking cellphone para mag-record, para magkuha ng mga footages. May rason para ako ay mag-share ng istorya. At yan, may kausap ako. So kahit ako lang mag-isa sa buhay, sa lakad, lahat gala, so meron akong nakausap virtually man, pero at least andyan kayo, no, na mararamdaman ko talaga na nakikinig kayo sa ipag-usap sa akin through comment section. So yun lang, bali pakita ko lang ho sa inyo yung ating flight from Katiklan Airport papuntang Mactan Cebu International Airport. Sana ang lalandingan ho natin ay pabor na paglanding, pabor facing Cebu City in Mandaue, para makita ko natin yung very light up skyscrapers or very light up skyline during at night of Cebu, Metro Cebu. So ang ganda pala dito mag plane spotting, kasi lang highway, tsaka parang dagat na yan, tansyak. Tama ba? Parang ang ganda pala nito tingnan sa araw, no? Kasi meron siyang kasabayang mga sasakyan. Nice. Yun, lumiko na tayo. We're about to take off. So yung isa kong phone ay hindi siya naka flight mode. Nakalimutan ko, pero sana naglobat na siya, kasi mula sa phone di ko naman na siya ginamit for the longest hours, no? Like isang araw mahigit na nahalipas, kasi wala naman din kasing dito connection masyado sa Aklan and Iloilo. So since Iloilo days ko, wala talaga siyang gamit, although charge ko pa rin siya. Pero nito nga sa Boracay na for 3 days, hindi ko na siya nagamit. So
kasi na pumupuntang Boracay ay via barko Cabin through the Tago stations. from Mindoro, Batangas, Coron, Cebu, Bacolod, I don't know kung merong Iloilo to Boracay via barko. Kasi ba't ka magbabarko kung mas mabilis na ang bus? 6 hours nasa Katiklan ka na. Yun yung Boracay siguro. Cabin crew, get ready and prepare for our takeoff. Yun. At least sakto tayo ng Boracay. At least alam ko na kung anong mga diskarte. Pwede na para talaga kahit walang maraming pera. Pwede ka na magbakasyon at least 2 to 3 days. Okay. Ito yung terminal. Alright. Take off. Parang naaalala ko dati yung pinaka first kong flight. Hindi ako sure ha, pero parang dalawahan lang din yun ang seats. Ganito lang din kaliit yun. Davao, Manila to Davao. So hindi ako makalimutan. Ang pangalan ng aeroplano ay Sismier 2011.
titinan ho natin. Ladies and gentlemen, in compliance with civil aviation regulations, your cabin crew will now take their seats prior to takeoff. Andito tayo sa Godofredo International Airport. Tapos dito yung punta natin sa may Cebu, Mactan. Yun, pababa. So medyo ano siya, no, distansya kumpara kay Cebu, Iloilo. So ibig sabihin nasa mga 1 oras approximately, 1 hour or lagpas pa kasi maliit lang, no? So yun, no, maaaring yan ay si Iloilo City na napakaliwanag. Tapos yung isa natin nakikita sa Papasipapunot City din kasi napakan yun sila, oh. Tapos o di kaya si Silay City. Wait lang, asan ba si Papunot? Iloilo City, Papunot. Or pakayan si San Carlos City. Tapos tapat niya ay si Toledo City, no? Hindi ako sigurado. So basta tinan na natin. Basta ito yung ano natin, magiging landing area. Yan, Mactan. Yun na nga, yan na siguro yung nakita natin kaninang napaka-light up na city sa malayuan. So ngayon medyo napapalapit na ho tayo. So hindi ako sigurado kung anong ano yan, city, kasi umiikot tayo ulit, parang tumagilid or parang gumewang, parang nag-pivot siya pa dapat tagilid papalapit sa lugar na yan. So hindi ako sigurado kung yan na ba ang Toledo City, Cebu City ba yan, or Lapu-Lapu City. Hindi ako sure, tingnan natin sa mapa. Diba? Napaka-light up niya. So baka yan ay si Iloilo City, grabe ang ganda, or si Bacolod City, napakaganda niya, no? Pwede, maaaring Iloilo City nga, or siya si Bacolod City at si Iloilo City ay sa kabila. Wow, wow na wow, no? Sayang, no, kung si Bacolod City at Iloilo City lang sana ay isang isla lang sana. Maaaring napaka super mega metropolitan ho nila, Iloilo City plus Bacolod City. Naku, iba yun, ibang ano yun, ibang tandem sana, no? Kaso nagkalayo, no? Napaghiwalay sila ng ano, dagat, tapos mayroon pang napapagit ng isla na si Guimaras.
location ako si Bacolod yan. Tapos si Iloilo dun sa kabila. Napakalayo. Na ano siya, kailangan ko pa siyang tawirin. Galing. So si Metro Iloilo is ano siya, no, location wise din siya, talagang perfect siya maging metropolitan or Metro Iloilo kasi di ba merong Pavia, Oton, ano ba mga Dumangas, Leganes, di ba pamilyar ko na yung ano, no, kahit paano surroundings ni Iloilo City. Tapos maliban dun mayroon pang mga Antique, Aklan, di ba? Marapit lang. Indrohas. Si Bacolod naman ganun din, no? Actually si Bacolod talagang pinaka perfect na metropolitan sa buong Pilipinas. Kasi napapaligir. Kaya ano siya, except outside ano, Metro Manila. Siyempre di kasama ang NCR. Kasi super bomb na talaga ni NCR. Congested na nga. So si Metro Bacolod siyang pinaka center or basta ano siya, no? Parang ang dami kasing mga nakalaying sa kanya ng mga cities. Ang daming cities ng Negros Occidental. Plus meron pang Iloilo and Dumangas, Guimaras plus Negros Oriental. Galing. So hindi na tayo pwedeng ma-surprise or magtataka or ma-shock pa na si Metro Bacolod mamamayagpag, no? Ika nga ng mga taga Bacolod, if Bacolod City is namit man gid, namit man gid ang ano, namit man po ang ano ang Bacolod. Kaso nga lang sa as of now hindi pa siya ganoon kanami kay transforming pa lang ang progress. I mean progress pa lang yung kanyang pagiging nami. Nice one. At least you know that's the spirit. Ayos. Our descent for landing runway 04 in Mactan, 44 miles north of Mactan Cebu International Airport. Estimated time of arrival is at 51 minutes past the hour of 9 is evening time check right now. It's 9:30. Weather window is good. Mactan Airport reported to have good weather. The wind is blowing from the north at 10 kilometers per hour. The temperature on the ground is 27 degrees Celsius. On behalf of Sevco, I would like to thank you for flying with us today, and we hope to be of service to you again in one of your future flights. Once again, thank you, and good evening to everyone. Yan, so di ko alam kung sino to. Tingnan nga ulit natin. Sa bagay, di naman ako sure talaga sa mga sinasabi ko pa ng cities and municipalities. So maaaring yan ay si Toledo. Toledo. O Iloilo. Sino ba yan? Iloilo ba yan? Bacolod? Oo. Tingnan nga natin ulit sa mapa.